mga bagay ka bang pinagsisisihan sa buhay mo? Yun bang kung may isang pagkakataon lang, ibabalik mo talaga ang oras para mabago ang mga nagawa mo noon? May mga bagay ba na hawak-hawak mo na dati, pero pinakawalan mo pa? Kaya ngayon, ikaw ay sising-sisi na. Naniniwala ka ba na yung mga bagay na yon ay nanatili sa'yo kung iba ang naging desisyon mo? O mas naniniwala ka sa kasabihang kapag hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo kahit anong pilit mo? Simulan na natin ang ating panibagong kwento para sa araw na to. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kung kailan huli na, doon mo marirealize na may mga pag-ibig na hindi na kailangang ipaglaban. Kasi minsan, sapat na dumaan ito para ipaalala sa'yo kung paano ka muling mabuhay. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Luella. 29 na taong gulang, may asawa, may anak din. Pero minsan, Mama Mia, pakiramdam ko, parang ako po yung extra sa sarili kong buhay. Pakiramdam ko tila hindi ako bida sa buhay na ito. Mag-aalas 6 na noon ng umaga at gaya ng dati, ako na naman ang unang nagigising. Tahimik ang bahay. Naririnig ko lang ang tik-tik-tik ng orasan sa dingding at ang marahang ugong ng electric fan. Sa labas, sumisilip na rin ang liwanag. Pero sa loob ko ay parang laging madilim at wala akong nakikita ni katiting na pag-asa. Luella, yung kape! Sigaw ni Mark mula sa kwarto. Sumagot ako ng mahina. Oo, saglit lang. Habang nagmamadaling hinahalo ang 3-in-1 coffee na parang ritual na araw-araw kong ginagawa para sa kanya. Hindi ko na maalala kung kailan huling may nagpasalamat sa akin. Hindi ko na maalala kung kailan huli siyang nagsabi ng salamat kasunod nung Luella, kape. Si Mark, ang asawa kong tahimik. Seryoso at laging abala sa trabaho. Hindi naman siya masamang tao, Mama Mia. Pero minsan, pakiramdam ko, hindi na rin niya ako nakikita. Alam mo yung tipong kasama mo araw-araw, pero parang magkalayo pa rin kayong dalawa? Pagkatapos niyang umalis sa umaga, inihatid ko naman ang anak naming si Mia papunta sa school. Habang naglalakad kami, tinanong ako ng anak ko, Mama, love mo pa si Papa? Natigilan ako sa tanong ng bata. Bakit mo naman tinatanong yan, anak? Kasi si Papa hindi ka na niyayakap. Ngumiti lamang ako. Busy lang si Papa, anak. Pero mahal namin ang isa't isa. Kaya nga kami nagpakasal, 'di ba? Kaya ka nga nabuhay dito sa mundo. Pero sa loob ko, Mama Mia, ay parang gusto kong umiyak. Kasi kahit ako, hindi ko na alam kung totoo pa ba yung sagot ko. Hindi ko alam kung totoo pa ba na mahal pa namin ni Mark ang isa't isa.
Hapon na noon, Mama Mia, pumunta ako sa grocery. Hindi para mamili ng mga stocks namin sa bahay, kundi para lang makalabas ako at nabuburyo na ako sa bahay namin. Kailangan ko ng ibang simoy ng hangin. Kailangan ko ng ibang ambience, ibang lugar, kung saan ay hindi ko kailangang magpanggap na okay ako. Isang lugar na pwede akong maging masaya kahit sa pagtitingin lamang sa mga display na paninda. Habang kumukuha ako noon ng gatas, dahil may nakita ako na gatas na paborito ng anak ko, ay may boses akong narinig mula sa aking likuran. Luella? Pamilyar ang boses na yon, Mama Mia. Parang tunog ng isang panaginip na matagal mo nang gustong kalimutan pero biglang nabuhay. Paglingon ko, Mama Mia, ay literal na parang tumigil talaga ang oras sa akin. Si Miguel. Yung lalaking minahal ko bago si Mark. Yung una akong totoong ako, Mama Mia. At siya rin yung una kong sinukuan. Dahil akala ko noon, mas madali kung aalis ako sa aming relasyon bago pa ako masaktan. Nakatitig lang si Miguel sa akin. Parehong-pareho pa rin ang mukha niya. Na tila ba hindi lumipas ang ilang taon sa pagitan naming dalawa. Gwapo pa rin talaga siya. Nakapolo siya noon. Nung tignan ko ang kamay niya, ay nakita kong may wedding ring sa palasinsingan niyang daliri. Pero yung ngiti niya, Diyos ko, yung ngiti niya, Mama Mia. Parehong-pareho pa rin noong araw na una niya akong pinatawa sa ilalim ng ulan. Ang tagal na, sabi niya sabay tawa. Uy, kumusta ka na? Napangiti ako, pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko at pilit akong humahanap noon ng maganda-gandang isagot sa kanya. Eto, buhay pa rin. Uy, hindi halata kung nagsastruggle ka ha. Blooming ka pa rin. Sagot niya sabay kindat. Natawa ako, hindi dahil sa biro, kundi dahil sa kakapalan ng mukha niya at sa katotohanang kahit may asawa na ako, may parte pa rin talaga sa akin na kinikilig sa mga banat niya, Mama Mia. At bago siya umalis, sinabi niya, Luella, coffee naman tayo minsan. Kamustahan lang ba? Walang halong drama to, promise. Hindi ko alam kung anong sumagi sa isipan ko. Pero ang nasagot ko na lang sa kanya, Mama Mia, ay sige. At doon nagsimula ang pagbalik ng isang damdamin na akala ko ay matagal ko nang naibaon. Isang damdamin na akala ko ay hindi ko na muling mararamdaman pa. Mama Mia, bago kami maghiwalay sa araw na yon, ay nag-usap muna kami kung saan, kailan at paano ba kami magkakape. Kaya naman kinabukasan nagkita kami sa isang coffee shop na malapit lamang sa school ng anak ko. Ang cafe na yun ay maliit lang, Mama Mia. Yung cafe na parang luma na kasi may lumang sofa. Jazz music ang maririnig mo sa background. At amoy kape na parang yakap ng mga alaala sa akin. Pagdating niya, dala niya agad yung ngiti niya. Yung ngiti niya na kahit anong pilit ko ay hindi ko pa rin magawang kalimutan. Uy, nalilate ka pa rin pala, sabi ko. Consistent ako no? Sagot naman niya sabay tawa.
Naalala mo tong cafe na to, Luella? Tanong niya habang iniaabot sa akin ang mocha coffee na order ko. Napangiti ako. Oo naman, dito tayo nag-break dati. Tumigil siya saglit. Ay, oo nga pala. Sabi niya tapos sabay kaming natawa. Pero sa ilalim ng tawa ko na yun, Mama Mia, ay may kirot po akong nararamdaman. Matagal kaming nagkwentuhan ni Miguel tungkol sa mga simpleng bagay, sa mga plano namin noon na hindi na nagkaroon ng katuparan, sa mga taong dati naming kilala na kung ano na ang nangyari sa buhay nila ngayon. Ang dami-dami naming napag-usapan. Tapos sa kalagitnaan ng pag-uusap namin, Mama Mia, ay bigla na lang siyang nagtanong. Masaya ka ba, Luella? Natigilan ako. Hindi ko alam kung papaano sasagutin ang sagot na yon. Paano sasagutin ang tanong na yon? Kasi paano mo nga ba sasabihin sa ex mo na hindi ka na masaya gayong may asawa ka na? Ngumiti lang ako, tapos nagsinungaling. Oo naman, may anak na nga ako eh. Ah, si Mark yung napangasawa mo, di ba? Tanong niya. Tumango ako, Mama Mia. Eh ikaw? Balik kong tanong sa kanya. Eto, may asawa na rin, si Melissa. Mabait siya, pero minsan, huminga siya ng malalim, Mama Mia. Hindi ako sumabat sa gusto niyang sabihin. Tinignan ko lamang siya at pinaramdam ko sa kanya na taimtim akong naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Minsan, parang magka-roommate na lang kami. Tahimik kaming pareho. Tila biglang sumeryoso ang usapan namin. Sa loob-loob ko, ang daming-dami kong gustong sabihin. Ang dami-daming mga salita na gustong ibulalas ng puso ko pero pinipigilan ako ng konsensya ko. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang isipin si Miguel. Hindi dahil gusto kong magtaksil sa asawa kong si Mark, kundi dahil matagal ko nang hindi naramdaman yung saya na nadama ko sa kanya sa loob lamang ng halos 3 oras na magkausap kaming dalawa. Matagal ko nang hindi nararamdaman yung koneksyon kay Mark, gaya ng koneksyon na nararamdaman ko kay Miguel habang magkausap lamang kami sa isang cafe. Pagkatapos ng araw na yun sa cafe, hindi ko na alam kung paano ako uuwi nang hindi dala ang kaba sa aking dibdib. Habang nasa jeep ako noon kasama ang anak ko, ay paulit-ulit kong tinitignan yung cellphone ko. Parang hinihintay kong mag-text siya. Kahit alam kong hindi dapat. Alam kong dapat natapos na sa cafe na yon ang pag-uusap naming dalawa. Pagdating namin ng anak ko sa bahay ay tahimik. Si Mark nakaupo lang sa sala, nakatutok sa kanyang laptop as usual. Hi, sabi ko habang inaabot ang plastic na binili kong tinapay. Nag-kiss naman agad ang anak ko sa papa niya. Sagot lang niya sa hi ko. Hindi man lang niya ako tinignan, Mama Mia. Hindi man lang niya ako nilingon. Umupo ako sa tapat niya. Yung anak namin ay pumasok na sa kwarto para magbihis na. Tahimik lang kaming pareho. Naririnig ko lang ay yung tunog ng mouse at tik-tak ng orasan. Tapos bigla akong naisip. Grabe. Ganito na lang ba talaga kami? Kinabukasan maaga akong nagising.
Habang nag-aalmusal ay narinig kong tumunog yung cellphone ko. Isang text mula kay Miguel. "Good morning, Luella. Nakatulog ka ba kagabi o iniisip mo rin ako?" Napaikot ang mata ko, Mama Mia, kahit ang totoo ay napangiti niya ang puso ko. "Gusto mo yatang sapakin kita dyan eh," reply ko sa kanya. Hindi ko alintana na nasa harap ko lang noon si Mark dahil wala naman siyang pakialam sa akin. "Pwede rin, basta ba ikaw ang gagawa kahit ilang sapak pa," sagot naman ni Miguel. Napatawa ako nang hindi ko napigilan. Mama Mia, nagulat pa nga ako sa sarili ko. Tinignan ko si Mark kung may reaksyon ba siya, kung magtatanong ba siya sinong ka-chat ko. Pero wala naman. Wala na rin akong pake noon. Sa isang iglap, Mama Mia, ay parang gumaan ng loob ko dahil sa simpleng text na yun lang ni Miguel sa akin. Lumipas ang mga araw. Naging madalas ang pag-uusap naming dalawa ni Miguel. Hindi naman na pinagtataksilan namin ang aming mga asawa. Hindi naman siguro pagtataksil ang tawag dun, di ba? Kamustahan lang naman, tawanan. O siguro tinutulungan lang naming maramdaman ulit ang aming mga sarili. Minsan magte-text siya ng, "Pagod na ako sa trabaho. Gusto ko lang talaga ng taong makakaintindi sa akin." At ako naman ang palagi kong sagot, "Nandito lang ako. Huwag mong kakalimutan na kaibigan mo ko." Kaibigan. Pero bakit sa tuwing binabanggit ko ang salitang iyon, ay parang may kumikirot sa dibdib ko, Mama Mia? Nagpatuloy ang simpleng pagte-text naming dalawa ni Miguel. Isang araw ay tinawagan niya ako. "Luella, labas naman tayo kung libre ka. Kailangan ko lang huminga." At dahil may dahilan na kung sasabihin na bibisita ako sa kaibigan ko, ay pumayag ako, Mama Mia. Alam ko naman na walang pake si Mark kung saan ako pupunta. Basta ang gusto niya lang may pagkain sa bahay at napaliguan na ang anak namin at nagawa na ang assignment nito. Sinigurado kong matapos ko ang mga gawain na yon. Pagkatapos noon ay nagkita kaming dalawa ni Miguel sa park. Yung dati naming tambayan noong college pa kami. Parehong damuhan pa rin. Parehong hangin pa rin. Pero ibang-iba na kaming dalawa. Wala na yung Luella na isang dalagitang takot magmahal. At wala na rin yung Miguel na dati ay puro pangako lamang. Naglakad-lakad kami doon, nagkwentuhan. May mga simpleng tawa, may mga sandaling tahimik lang. Tapos sabi niya, "Naalala mo noong sinabi mong iiwan mo ko kasi hindi mo na alam kung saan tayo patutungo sa ating relasyon?" Tumango ako. "Oo. Alam mo ba, Luella, nung araw na yun, gusto kitang habulin. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi akala ko, kung mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siyang lumaya. Hahayaan mo siyang lumipad." Ngumiti ako pero ang ngiting iyon ay puno ng pait at kalungkutan. At akala ko naman, kung mahal ka ng isang tao, hihintayin ka niya kahit saan ka pa mapunta. Natahimik kami pagkatapos ko siyang sagutin ng ganon. Pero sa katahimikan na yon, Mama Mia, ay damang-dama ko na pareho kaming dalawa. Pareho kaming may mga salitang hindi masabi-sabi sa isa't isa noon. Pareho kaming may mga salitang pinipigilan naming mamutawi sa aming mga labi.
Mabilis na lumipas ang mga linggo. Mas madalas na rin kaming nagkikita noon ni Miguel para magpahinga at huminga sa mga toxic naming buhay. Minsan sa cafe, minsan naman sa park, minsan naman sa city library kung saan kami nagkukunwaring nagbabasa. At habang tumatagal, Mama Mia, nakasama ko si Miguel, pakiramdam ko ay tila bumabalik yung dating ako. Yung dati kong pagkatao. Yung luwelang masayahin. Yung luwelang punong-puno ng mga pangarap at punong-puno ng buhay ang araw-araw. Pero syempre, Mama Mia, hindi naman pwedeng nagbago ang disposisyon ko tapos walang nakakaramdam, di ba? Isang gabi, habang sa kusina ako, ay biglang nagtanong ang asawa kong si Mark. Lagi ka yatang nakangiti ngayon ah. May bago ba? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil sa wakas ay napansinan niya ako o kakabahan ba ako dahil napapansinan niya na ibang nagbibigay sa akin ng saya. Ha? Wala naman. Siguro nakakatuwa lang ang anak natin lately. Kasi ang ganda na ng performance niya sa school. Tapos, kachat ko rin kanina yung mga kaibigan ko. Napag-usapan namin yung mga dati naming kalokohan. Sabi ko sa kanya. Pero iba ang tingin niya, Mama Mia. Yung titig na parang nagbabasa siya ng sikreto ko. Parang inaarok niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Siguraduhin mo lang talaga na wala kang ginagawang ikakasira natin, Luella. Sabi niya sa malamig ngunit mapagbantang boses. Hindi ko alam kung dahil guilty ako o dahil natatakot ako. Pero buong gabi noon ay hindi ako mapakali. Kinabukasan, Mama Mia, sinubukan kong iwaglit sa sistema ko si Miguel. Hindi ako nag-reply sa mga text niya. Pero nang lumipas ang 3 araw, ay isang simpleng, "Miss mo na ako?" ang natanggap kong mensahe kay Miguel at doon ay bumigay ulit ako. "Coffee?" tanong ko. "Coffee," sagot niya. At nagkita kami ulit, Mama Mia. Sa cafe na yon. Sa cafe na yon habang kinakabahan ang puso ko. Habang hindi ko alam kung anong ginagawa ko, kung bakit ko sinusubukang makipagkita pa rin sa taong hindi ko na dapat kinikita pa. Tahimik lang kaming dalawa dun sa cafe habang iniinom ang in-order naming mga kape. Walang salitang kailangan pero pareho naming alam na mali na ang lahat na aming nararamdaman. Hanggang sa tumingin siya sa akin, sabay sabing, "Luella, minsan naiisip ko, bakit ngayon pa tayo nagkita ulit? Kung kailan, pareho na tayong may kanya-kanyang mga buhay." Ngumiti ako kahit gusto ko nang umiyak. Siguro pinagtagpo lang tayo ulit para ipaalala natin sa isa't isa kung paano ba talagang magmahal. Sa gabing iyon, Mama Mia, na punong-puno ng bituin ng kalangitan. Sa gabing tila tumatanglaw sa amin ang bilog na buwan, ay nagkasabay kaming umuwi. Pareho kami noon. Pareho ng nararamdaman. Parehong hindi kami masaya. Hanggang sa nakita namin ang isang waiting shed. Sa hindi ko malaman na dahilan, Mama Mia, ay bigla na lang akong tumakbo at humabol naman siya. Nagtakbuhan at nagunahan kami papunta sa waiting shed na yon. Naalala mo pa ba? Dito tayo laging nag-aantay ng jeep dati. Sabi niya. Tawang-tawa kaming dalawa sa ginagawa namin. Para kaming bumalik sa dati. Sa dati na kaming dalawa lang ang importante.
na wala kaming ibang masasaktan at wala kaming pamilyang masisira. Para kaming dalawang mga batang nakatakas sa sarili naming mundo. Luella, bulong niya habang nakatingin sa akin. Namiss kita. Tumingin ako sa mga mata niya, Mama Mia. At oo, gusto kong sumagot sa kanya na ako rin, namiss ko rin siya. Pero biglang pumasok sa isipan ko ang anak ko. Ang mga mata niya tuwing humahalik ako sa kanya sa gabi. Ang mga yakap niya kapag pagod na pagod ako. At dun ko na-realize, Mama Mia, kahit anong dami ng dahilan para bumalik ako kay Miguel, ay meron palang mas matimbang na dahilan para manatili ako kung nasan man ako kahit hindi ako masaya dito. Sa totoo lang, Miguel, na-miss din naman kita. Sabi ko nang mahina ang boses. Pero hanggang dito na lang siguro yun, Miguel. Tahimik siya, Mama Mia. Walang luha sa kanyang mga mata. Wala rin namang luha mula sa mga mata ko. Walang eksenang madrama. Tapos bigla siyang ngumiti. Yung pamilyar na ngiti na minsan ay naging tahanan ko rin. Sige, naiintindihan ko naman, Luella. Hanggang dito na lang. Lumipas ang ilang minuto bago kami tumayo sa upuan dun sa may waiting shed na yon. Pagkatapos ay naglakad siya papalayo. At ako naman, Mama Mia, ay tinitignan siya habang nakikita ko ang kanyang likuran na unti-unting lumalayo sa akin. Hindi na ako umiyak kasi minsan naisip ko, kapag totoo ang pagmamahal, marunong din naman itong lumayo, lalong-lalo na kung pareho kayong dalawa na nasa maling sitwasyon at nasa maling pagkakataon. Pagkatapos ng gabing yon sa waiting shed, hindi na kami nagkita ni Miguel. Walang paalam, walang salitang mag-ingat ka. Basta unti-unti na lang siyang nawala na para bang usok na tinangay ng hangin. Nung una, araw-araw ko siyang hinahanap sa cellphone ko, sa chat, sa text messages. Minsan tinitignan ko rin yung profile niya sa mga social media accounts niya. Kung nag-post ba siya, kung may bago ba, kung may nakatag bang kahit picture man lang sa kanya. Pero habang lumilipas ang mga araw at linggo, natutunan kong tiisin yung sakit ng pagkawala ng presensya niya ulit sa buhay ko. Hindi dahil ayoko na, Mama Mia, kundi dahil alam kong kailangan kong piliin kung alin ang mas tama. May mga gabi na gusto ko pa ring mag-text sa kanya, lalo na sa mga gabi na hindi ulit ako binibigyan ng atensyon ng asawa ko. Kahit tinatawag ko na ang pangalan ni Mark, ay tila hindi pa rin niya ako naririnig. Sinubukan ko namang kausapin ang asawa ko, Mama Mia, pero ang lagi niyang sinasabi sa akin ay busy siya. Huwag daw akong mag-inarte dahil marami pa siyang ginagawa. Kapag naman minsan niyayakap ko siya, pinapalayo niya ako. Dahil busy pa raw siya. Lagi na lang busy. At sa mga pagkakataon na yun ay lagi kong naiisip si Miguel. Busy din naman si Miguel. May trabaho din naman siya. May asawa pa nga eh. Pero nabibigyan pa rin niya ako ng oras. Kahit katiting na oras. Kaya naman, may mga pagkakataon na gusto ko siyang kamustahin. Pero lagi kong binubura kapag tumitipa na ako sa keypad ng cellphone ko ng kamusta ka na.
Bago ko pa man mapindot yung send button, ay binubura ko na, Mama Mia. Kasi alam kong sa bawat mensahe, baka may puso kaming masasaktan. At alam kong sa bawat pagkakataon na maglalapit kaming dalawa, ay pwede ring kaming dalawa din ang masaktan ng husto sa huli. Mama Mia, pinilit ko pong baguhin ang nararamdaman ko. Pero sadya talagang mahirap pilitin ng pusong wag mahalin ang isang taong nagpapasaya dito. Hanggang sa lumipas ulit ang mga araw. Napapansin ko, Mama Mia, na ang asawa kong si Mark ay unti-unting nagbago. Parang naramdaman niyang may lamat na sa pagitan naming dalawa. Kaya naman gulat na gulat ako, Mama Mia, dahil kung kailan hindi ko na ginugusto ang presensya niya, kung kailan hindi ko na hinahanap ang pansin niya, ay tsaka naman siya parang nag-e-effort ng todo sa akin. Minsan inaaya niya ako na mamasyal daw kaming dalawa, manood daw kami ng sine ng kami lang, at iwan namin ang anak namin sa nanay ko. Pinagbibigyan ko naman siya, Mama Mia. Baka isipin niya binabalik ko sa kanya ang kawalang pansin niya sa akin. Pero kapag nasa sinihan na kami, wala naman kaming imikan. Nanonood lang. Tapos naming manood, kumakain lang. Wala namang napag-uusapan. Ni hindi namin magawang pag-usapan yung pelikula na pinanood namin kani-kanina lamang. Ewan ko, Mama Mia. Parang may kakaibang awkwardness na sa amin ng asawa ko. Na tila ba wala na talaga kaming koneksyong dalawa. Hanggang isang gabi nagulat ako dahil nagluto si Mark ng paborito kong sinigang. Tahimik kaming kumakain. Wala noon ang anak ko dahil nasa lolo't lola niya kasi mag-a-anniversary noon ang mga magulang ni Mark. Tapos biglang nagsalita si Mark. Namiss kitang kausap. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sa totoo lang, Mama Mia, tinigilan ko ng umasa na magkaroon pa kami ng koneksyon ng asawa ko. Sa totoo lang, wala na akong pakialam kung maging estranghero man kami sa isa't isa sa sarili naming tahanan. Pero sinagot ko pa rin yung gusto niyang marinig na sagot mula sa labi ko. Ngumiti lang ako, tapos mahina akong sinabing, ako rin. At doon ko napagtanto, Mama Mia. Minsan, ang distansya sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan at may relasyon ay hindi naman dahil sa ibang tao. Minsan, dahil yun sa mga damdaming hindi na napag-uusapan. Mama Mia, kinakausap ko pa rin ang asawa kong si Mark. Pinipilit kong bumuo ulit kaming dalawa ng koneksyon. Nakikita ko rin kasi, Mama Mia, na nag-e-effort na rin naman si Mark. Kaya wala nang dahilan at wala nang rason para hindi ko suklian yung effort niya. Hanggang sa unti-unti kong nararamdaman na kahit hindi pareho ng kilig at hindi pareho ng koneksyon namin ni Miguel, kahit papaano ay nagkakaroon din naman ulit kami ng koneksyon ng asawa ko. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang gabi na hindi ko inaasahan. May tumawag sa akin, Mama Mia, isang hindi kilalang numero. Ako kasi yung tipo ng tao na sinasagot ko kahit hindi ko kilala yung number dahil ayoko namang isipin ng ibang tao, Mama Mia, na snob ako. Tapos iniisip ko rin na baka importante. Baka kailangan kong sagutin dahil kung hindi ko masasagot, baka may buhay na mapahamak. Hello? Si Ma'am Luella po ba to?
Yes po. Bakit po? Sino po to? Sagot ko sa babaeng tumawag. Ma'am, ako po si Melissa, yung asawa ni Miguel. Mama Mia, parang biglang huminto ang pagtibok noon ng puso ko. Natahimik ako sandali. Hindi ko alam kung bakit siya napatawag, pero kinabahan ako. Yes po. Bakit po? Ano pong atin? Sagot ko na pilit pinapakalma ang sarili ko. Bakit sa ilang buwan na wala kaming komunikasyon dalawa ni Miguel? Bakit bigla na lang magpaparamdam ngayon at tatawag pa talaga ang asawa niya sa akin? Ma'am, pasensya na po kayo kung naistorbo ko kayo ha. Nakuha ko kasi yung cellphone number niyo sa phone ni Miguel. Gusto ko po sanang sabihin na nasa ospital po siya ngayon. Mama Mia, hindi ko po sinasadya pero nabitawan ko ang cellphone ko. Buti na lang at hindi iyon namatay. Agad-agad ko namang pinulot at mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko noon. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Tanong ko na halos nataranta na at hindi ko na naisip na asawa itong kausap ko. Mama Mia, sinabi naman sa akin ni Melissa kung nasaan si Miguel. Kaya naman kinabukasan maaga akong pumunta sa ospital. Tahimik ako sa biyahe. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ba ako pumupunta ngayon kay Miguel? May karapatan ba akong alalahanin pa siya? May karapatan ba akong bisitahin pa siya? Pero pagpasok ko sa kwarto na kinaroroonan ni Miguel, lahat ng tanong ko na yun sa isip ko at sa sarili ko ay naglaho, Mama Mia. Nakita ko siya. Maputla. Naka-oxygen. Gising siya, Mama Mia. Kaya nung makita niya ako ay ngumiti siya. Kahit na naka-oxygen siya, ay parehong-pareho pa rin ang dating sa akin ng ngiting iyon. Luella, mahina niyang sambit na halata mo talagang nahihirapan. Lumapit ako. Pilit kong pinipigilan ang pagpatak ng mga luha ko, Mama Mia. Miguel, ano ba yung ginagawa mo sa sarili mo? Bakit naka-oxygen ka pa talaga? Tanong ko. Pilit kong tinatanggal ang sobra-sobrang pag-aalala sa boses ko. Pilit kong gawing normal at casual lang ang pagtatanong na yon. Tumawa siya ng mahina. Ano ka ba naman? Wala naman akong ginagawa sa sarili ko. Hindi ko naman ginustong mangyari to. Stress lang daw ako, sabi ng doktor. Kaya yun, nagkaroon ng mild heart attack. Minor lang naman daw to. Makakalabas din naman daw ako agad. Umupo ako sa tabi niya, Mama Mia. Mag-isa lang siya noon sa kwarto niya. Pero alam ng asawa niya na darating ako. Tahimik lamang kaming dalawa ni Miguel. Ang tanging tunog lang ay yung beep-beep ng makina at ang tibok ng puso ko. Tapos ang malamlam na announcement ng ospital mula sa labas ng kwartong yun. Bakit ka nandito? Tanong niya. Ewan, siguro kasi gusto kong malaman kung okay ka ba? Kung kamusta ka?
Sagot ko naman. Ngumiti siya sa naging sagot ko. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Luella. Yung ugali mo, ganun pa rin. Kunwari, hindi mo ako mahal. Kunwari, hindi mo ako gusto. Tumingin ako sa kanya, Mama Mia, ng diretsyo. Sabi ko sa sarili ko, wala naman sigurong mawawala kung aamin ako, 'di ba? Mahal kita, Miguel. Pero alam nating pareho na hindi na natin kayang piliin pa ang isa't isa. Hindi na dapat natin piliin pa ang pagmamahal na ito. Tahimik siya, Mama Mia. Tumingin siya sa kisame. Sabay sabi ng mahina, Salamat. Salamat, Luella. Dahil sa pagsasabi mo ng totoo. Salamat kasi minsan minahal mo rin ako. Minsan pinaramdam mo sa akin. Nandyan ka lagi na mahal mo pa rin ako. At doon hindi ko na napigilan ang luha ko, Mama Mia. Kasi sa wakas, nasabi ko na rin yung matagal ko nang kinikimkim. Oo, mahal ko siya. Pero hindi ko na siya kayang piliin. Pero kahit na ganun, alam ko sa sarili kong hinding-hindi ko siya makakalimutan. Pag-uwi ko, Mama Mia, tahimik lang si Mark habang tinitignan ako at sinusundan ng tingin papasok ng bahay namin. Galing kang ospital? Tanong niya. Nagulat ako pero hindi ako nag-deny. Tumango ako. Totoo pala, no? Sabi niya. Walang galit ang ganyang boses pero puno ito ng lungkot. Totoo na may ibang tao sa isip mo. Kahit nandito ako. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Nang maramdaman kong umiiyak siya, ay dun ako tuluyang bumigay. Hindi ko alam kung dapat ba kitang sisihin, Mark. Hindi ko alam kung may dapat ba akong sisihin liban sa sarili ko dahil dito sa nararamdaman ko. Ilang taon mo akong binaliwala. Ilang taon mong sinabi na busy ka, na naghahanap buhay ka para sa atin. Pero hindi mo naman ako winarningan nung ikinasal tayong dalawa. Na kapag mag-asawa na pala tayo, ang lagi mong pagkakaabalahan ay ang trabaho mo at hindi ako at ang anak mo. Hindi ko alam kung sapat ba na dahilan yon. Kaya muli kong naramdaman ang pagmamahal ko kay Miguel. Pero hindi ko siya hinabol. Hindi ako gumawa ng pagkakasala sa kasal nating dalawa, Mark. Pero sana maintindihan mo, hindi ko rin agad mapipigilan itong nararamdaman ko. Hindi ko ito basta-basta matatanggal at mawawaglit sa puso ko. Patawad. Huminga siya ng malalim, Mama Mia. Sabay sabi ng, ang mahalaga, bumalik ka. Kasi ako, kahit nasaktan ako, ikaw pa rin yung gusto kong makasama. Patawarin mo ko kung hindi ko maipakita ang klase ng pagmamahal na gusto mong ipakita ako. Ayoko lang talaga na maghirap tayo. Alam mong galing ako sa mahirap na pamilya, Luella. Alam mo na nakita ko kung paano nahirapan ang nanay ko. Kung paano unti-unting nawalan ng buhay ang kaniyang katawan. Para lang maitaguyod kami ng mga anak niya dahil ang tatay ko lasenggo. Ang tatay ko walang direksyon ng buhay. Kaya ang nanay ko ang nagsakripisyo para sa amin. At yun ang ayokong mangyari sa'yo.
Alam ko kung gaano kahalaga sa isang anak ang kanyang ina, lalo pat babae ang anak nating dalawa. Kaya pinipilit ko na kumita ng malaki. Pinipilit ko na maging stable para pagdating ng araw, pwede na tayong mag-enjoy nang walang inaalalang mga gastusin at bayarin. Pero alam ko may pagkukulang din ako. Alam kong mali ko rin yon. Dahil tama ka, ang pagiging mag-asawa hindi lang naman nasusukat sa kanya-kanyang responsibilidad gaya ng paghahanap ng pera. Pagkatapos niyang sabihin yon ay niyakap niya ako, Mama Mia. At unang beses kong naramdaman ulit yung yakap niya. Mahigpit, totoo. Parang sinasabi sa akin na hindi pa huli ang lahat. Na parang sinasabi niya sa akin na pwede pa naming ayusin itong aming pagsasama at ang aming pamilya. Lumipas ang mga buwan, unti-unti naming binubuo ulit ni Mark ang aming relasyon. Hindi siya madali, Mama Mia. Maraming gabi na puro kami iyakan, tampuhan, tahimik na pagkain sa hapag. Pero sa gitna ng lahat ng yun, ay may bagong pang-uunawa kaming nararamdaman para sa isa't isa. Sinimulan naming lumabas ulit, yung kaming dalawa lang. Simpleng date. Minsan sabay kaming nagluluto sa kusina. Tinuruan ko siyang magprito ng itlog. Oo, Mama Mia. Yun lang ang hindi niya pa rin magawa ng maayos. Kahit 3 taon na kaming kasal. Oo, marunong naman siyang magluto ng kung ano-ano, pero yung itlog talagang nadidikit sa pinaglulutuan niya. Ang anak naman namin ay nakikita kong masayang-masaya sa development ng pagsasama namin ng papa niya. Mama, lagi na po kayong nagtatawanan ni Papa, sabi niya isang araw. At doon napangiti ako. Kasi oo, totoo, lagi na kaming nagtatawanan ni Mark. Hindi ko alam kung mahal ko pa si Mark sa paraang dati kong naramdaman para sa kanya. Pero sigurado akong pinipili ko siya araw-araw dahil siya ang asawa ko. Siya ang pinangakuan ko ng pagmamahal sa harap ng altar at sa harap ng Diyos at maraming tao. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko na pipiliin ko siya. Pipilitin kong piliin siya sa bawat pagkakataon. Isang umaga, may dumating na sulat sa bahay. Hindi galing sa bangko o delivery. Sulat talaga, literal. At mula ito kay Miguel. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ang liham na yon. Sa loob ay may simpleng papel na amoy lumang libro. Luella, kung binabasa mo to, siguro ay ayos na ako. Hindi ko alam kung kailan mo to matatanggap. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na salamat. Hindi ko na kailangang makasama ka para maging masaya. Kasi alam kong minahal mo ako sa paraan na kaya mo ngayon sa sitwasyon mo. Ang gusto ko lang naman ay huwag kang matakot na mabuhay ulit. Huwag kang matakot na piliin ang sarili mo at mahalin ulit ito. Ang pag-ibig natin, kahit hindi nagtapos sa tayo, alam kong yun pa rin ang pinakatotoong pag-ibig na naranasan ko. Miguel. Napahawak ako sa dibdib ko, Mama Mia. May halong kirot, pero may ginhawa rin akong naramdaman.
Kasi pakiramdam ko ang sulat na yon ang tumapos talaga sa aming dalawa. Tapos na kami. Hindi sa galit, kundi sa pagpapalaya. Hindi ko akalaing may mga alaala pa lang kahit ilang taon na ang lumipas ay buhay pa rin, Mama Mia. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw nilang mamatay-matay sa puso't isip mo. Akala ko ay ayos na ang lahat pero isang araw habang nililinis ko ang lumang aparador namin ay may nahulog na maliit na kahon. Mama Mia, aparador po ito sa bahay ng nanay ko. Nang buksan ko yun ay nandun pa rin yung lumang Polaroid namin ni Miguel. Yung kuha namin dati sa tabing dagat. Ako nakatawa habang nilalagyan niya ng buhangin yung paa ko. Napangiti ako pero sabay rin akong napahinga ng malalim. Kasi alam kong may mga ngiti na kapag naaalala mo ay masakit pa rin kahit maganda. Biglang lumapit si Mark sa akin. Nasa bahay kasi kami noon ng nanay ko dahil tinutulungan namin siyang asikasuhin. Ang tatay ko. Anong tinitingnan mo dyan? Tanong niya habang naglalakad papunta sa akin. Wala akong naisagot. Wala, lumang litrato lang, sabi ko. Tumingin siya sa akin, hindi nang huhusga. Nung makita niya ang hawak ko ay sabi niya, hindi mo naman kailangang itapon yan. Ha? Bahagi yan ng buhay mo. Bahagi rin yan ng kung sino ka ngayon. Hindi mo kailangang itapon yan. At doon ko na-realize, Mama Mia, hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para makapagsimula ka ulit. Minsan kailangan mo lang itong tanggapin bilang paalala kung gaano mo kamahal na ang iyong kasalukuyan. Isang araw o isang gabi, napanaginipan ko si Miguel. Nasa isang lumang bahay kami. Pareho kaming nakaupo sa sahig at nagkakape. Tahimik lang pero parang ramdam ko dun sa panaginip ko ang kapayapaan. Tumitig siya sa akin gaya ng kung paano niya ako titigan dati. Sabay sabi, "Salamat ah. Salamat. Dahil minahal mo ko." Pagising ko, Mama Mia, ay may luha sa mga mata ko. Pero hindi ito yung mabigat na luha na puno ng sakit. Ito yung luha na puno pa rin ng alaala. Oo, aaminin ko. Aaminin ko na tahimik at medyo masaya na kami ni Mark. Pero may mga gabi pa rin talagang bumabalik sa puso't isip ko si Miguel. Pagbaba ko sa sala ay nakita ko si Mark at ang anak namin. Nagluluto ng pancake. At bigla kong niyakap si Mark mula sa likod. Salamat, sabi ko. Ngumiti siya. Para saan naman? Para sa araw-araw na hindi mo ako sinukuan. Kahit sa mga araw na maging ako hindi na rin sigurado sa nararamdaman ko. Mama Mia, hinawakan ni Mark ang mukha ko. Pagkatapos, sa harap ng anak naming dalawa ay hinalikan niya ako sa aking mga labi. Pumapalakpak noon ang anak namin. Doon ko naramdaman na totoo pala talaga yung healing, na hindi ito dapat binibigla, na hindi dahil sabi mo healed ka na ay ayos na wala nang magbabalik na mga masasamang alaala. Meron at meron pa rin. Kaya lang ikaw ang pipili kung magpapagapi ka dun sa alaala na yon. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti kong binubuksan muli ang sarili ko sa mga bagong bagay. Gaya ng napag-usapan namin ni Mark, kailangan naming mag-explore ng mga bagay na pwedeng magpaganda pa sa aming pagmamahal sa aming mga sarili. Nag-enroll ako sa art workshop.
Doon ko muling naalala kung gaano ko kamahal pala noon ang pagpipinta. Isang bagay na iniwanan ko noon dahil sa trabaho, dahil sa pag-aasawa at dahil busy na sa buhay. Sa unang linggo ng klase ay tinuruan kami kung paano magpinta ng kalayaan. Sabi ng instructor, hindi mo kailangang gumamit ng kulay na masaya. Minsan kahit sa mga malulungkot na kulay, may ganda pa rin. Siguro ganun din ang pag-ibig na isip ko. Hindi lahat ng maganda ay masaya. Minsan, maganda dahil totoo kahit masakit. Habang pinipinta ko ang imahe ng isang babae sa tabing dagat ay may batang lumapit sa akin. Ang ganda niyan tita, sino yan? Isang taong tinuruan akong magmahal at magpaalam. Mama Mia, isang hapon habang nakaupo ako sa beranda ng bahay namin ay may dumating ulit na sulat. Uso pa pala talaga ang sulat sa panahon na yon. Pero ngayon ay hindi ito galing kay Miguel. Galing ito kay Melissa, sa asawa niya. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Luella, hindi ko alam kung tama bang sulatan pa kita. Pero gusto kong magpasalamat. Gusto kong magpasalamat. Kasi kahit alam kong ikaw ang mahal ni Miguel, kahit alam kong nagmahalan kayong dalawa ay mas pinili niyo pa ring wag saktan ang mga taong nagmamahal sa inyo. Bago nga pala pumanaw si Miguel, madalas ka pa rin niyang banggitin. Hindi sa paraang pinagpapantasyahan kanya kundi sa paraang nagpapasalamat siya sa mga alaala ninyo. Alam mo bang yung huling araw niya? Ang sabi niya sa akin, masaya siya dahil tinuruan mo siya na pumili ng tama at magmahal ng tama. Oo, Mama Mia. 2 buwan po matapos nung ma-ospital noon si Miguel ay tuluyan na pong bumaba ang kanyang kalusugan. Bumagsak na po talaga ang kalusugan niya dahil ang akala ng doktor na stress lamang ay meron na pala siyang iniindang cancer sa utak. At pagkatapos noon, mabilis lang ang panahon at tuluyan na talagang namaalam si Miguel. Ngayon, Mama Mia, ilang taon na rin mula nung huli kong makausap si Miguel. Oo, 7 taon na po siyang wala. Pero minsan sa mga hating gabi kapag tahimik ang mundo, naririnig ko pa rin sa isip ko yung tawa niya. Yung pagtawag niya sa akin ng pangalan ko. Mama Mia, totoong minahal ko si Miguel. Pero that doesn't mean na hindi ko rin minahal si Mark. Mahal na mahal ko ngayon ang asawa at pamilya ko. Pero hindi ko rin may pagkakaila na bahagi ng nakaraan ko si Miguel. Isang maganda kahit mapait at masakit na nakaraan. Kung tatanungin niyo po ako kung anong pwede kong ibahagi sa mga tagapakinig ninyo mula dito sa naging kwento ng buhay ko, eto po ang may babahagi ko. Ang tunay na pag-ibig hindi laging nagtatapos sa tayo. Minsan natatapos ito para matutunan mong piliin ang sarili mo at matutunan mong tanggapin ang itinadhana sa iyo ng Diyos. At para malaman mong kaya mo palang magmahal ulit kahit nadurog ka na ng makailang beses. Ang hiling ko na lang ngayon, Mama Mia, ay sana nakahanap na rin ng tunay niyang kaligayahan si Melissa. At sana nakamtan na rin ni Miguel ang tunay na kapayapaan kung nasaan man siya ngayon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay niyo ng panahon at oras para maibahagi itong aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Luella.
Mm. Alam mo, ito talagang ang literal na ibig kong sabihin na do what is right at all times. Kasi kapag lagi mong ginagawa ang tama, kahit masakit sa umpisa, ang ending talaga niyan ay magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng katahimikan. Kasi kapag yung ginagawa mo ay yung mali, ay naku, pihado talagang puro mali din ang mangyayari sa buhay mo, girl. 'Di ba? Tignan mo si Ate Luella. Oo nga, at medyo parang lumiko siya ng konti nung mga panahon na bago pa lang silang nagkita ulit ni Kuya Miguel. Pero sa huli ay pinilit pa rin niya yung tama. Sa huli ay hindi pa rin talaga siya tuluyang nagkasala. Kasi totoo naman hindi naman kasalanan ng magmahal. 'Di ba sabi nila, kasalanan ba ang magmahal? Hindi po. Hindi po kasalanan ng magmahal. Ang kasalanan ay kung ano ang ginagawa mo para sa pagmamahal na yon. Kunwari, ikaw ay may asawa na, gaya ni Ate Luella. Tapos nagbalik si ex, mahal mo pa rin pala si ex. Mahal ka pa rin daw ni ex. Gusto niyang ibalik ang dating init ng inyong pagsasama. Kung ikaw, sa kabila ng matindi mo pa rin nararamdaman sa kanya, ay hindi mo siya pinili dahil pinanindigan mo ang pagkakaroon mo ng asawa, yun ay ang paggawa ng tama. Minsan, tulad din ulit ni Ate Luella, may mga pagkakataon na hindi tayo namamahal ng mga taong supposedly ay magmahal sa atin ng tama. Gaya na lang ng ginawa ni Mark kay Ate Luella, 'di ba? Binabaliwala niya, busy siya lagi sa trabaho. Oo, lumiko ang puso ni Ate Luella. Bumalik dun sa ex. Pero hindi niya ibinalik ang kanilang dating pagsasama kasi alam niya na mali. Grabe naman talagang self-control ito si Ate Luella. Palakpakan naman natin, 'di ba? At para naman sa mga taong laging busy sa trabaho, naiintindihan ko na gaya na lang ni Kuya Mark, 'di ba? Oh, Kuya Mark, close ako sa kanila. Kuya Miguel, Ate Luella, Kuya Mark, close gaya na lang sa kanila. Gaya sa kanya, 'di ba? Nakita niya kung paano mag-struggle ang mama niya, nakita niya kung paano unti-unting nawala ng buhay ang mama niya sa pagtaguyod sa kanila dahil sa sobrang kahirapan dahil iniwan sila ng papa nilang irresponsable. Kaya ayaw niyang mangyari sa pamilya niya yun. Pero minsan, sa sobrang kagustuhan nating maibigay ang isang bagay para sa taong mahal natin, nakakalimutan natin na hindi lang doon umiikot ang mundo at hindi lang doon nagiging masaya ang mga mahal natin sa buhay. Importante pa rin talaga ang magkaroon ng quality time. Yes, importante ang trabaho. Yes, importante ang pera. Dahil, di ba, ilang beses na nating narinig tulad nung ating kwento kahapon dahil sa kahirapan, nagkasala siya, halos nakapatay pa talaga, hindi talaga halos, indirectly ay naging dahilan pa siya ng pagkamatay ng isang tao. Kung hindi nyo pa napapakinggan yon ay balikan nyo. Episode 606 ata yun. Balikan nyo, 'di ba? So, ganun. Sipin nyo na lang yon. May mga bagay tayong nagagawa dahil sa sobrang kahirapan, pero hindi ibig sabihin na sobra tayong magpo-focus doon sa ating, 'di ba, nararamdaman na pagmamahal, ganun. Anyways, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong sulat, Ate Luella. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Ate Luella, please do like and share this video. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload. At syempre, hello muna ako sa ating mga members. Ang pinakabago nating member na si K2G Minis Sound. Maraming salamat. Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe Morin, Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you po sa inyo. Hi din ako sa ating mga tagapag-comment at syempre araw-araw na nag-aabang ng ating upload. Alcura Ukit, maraming salamat. Marvy Montesilio, Roslyn Caraballo, Leonida Ramirez,
Ramirez. Ayan ang arte ha. Honey Bunch, Annalie Inting, maraming salamat at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you very much. Kung meron po kayong sariling kwento, please do not hesitate to email that to us. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Sa mga scammers dyan, tama na po. Don't ever email me. Okay? Hindi po ako pumapatol sa scammers. Ganun lang. Anyways, maraming salamat hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye. I love you. Mwah, mwah, mwah. Paalam!